All right. So, yan, Idol at mga kapatid, yung ating, yung isinagawang press conference ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Live yan sa Davao. Talagang spontaneous siya, no? Spontaneous, oo. Meron lang siya mga notes. Yung siya mismong sumulat. Wala siyang scriptwriter. Wala siyang ghostwriter. Sabi niya habang nag-recuperate siya kasi nga handwritten pa nakita natin, 'di ba? Hindi naman siya. Nagkasakit siya, so siguro habang 2 days daw pala siyang papahinga, sinulat niya yung mga gusto niyang sabihin. Oo. Okay 'yun. And saktong-sakto, Idol, 'di ba? Kasi yung mga 'di ba yung sa pag-create ng Department of tawag nito, yung mga overseas workers. Ayan tingnan mo. Maganda yung mga sinabi niya. Unang-una doon sa OFW. Yung ano ba to? Tawag diyan yung sa Luton Post Office. Yes, Department Office. of OFW. Post Office. Idadagdag ko pa sana diyan kasi lingid sa kaalaman ng marami. Bukod sa OFW, sa remittances ng OFW, isa sa malaking nagde-generate ng revenue para sa ating bansa, itong BPO, yung Business Process Outsourcing. Yes, call center, mga call center, 25 billion pesos po ang gine-generate dollars. Sorry. 25 billion dollars ang gine-generate nito na revenue. Ang OFW is 20. Mas malaki pa nga to. So itong dalawa dapat inaalagaan natin. Yang BPO at saka OFW. They're very, very, very important. Correct. At yung isa pa ay nabanggit niya na nagustuhan natin. Wala nang collection. No collection policy. Sa public school. Wala nang uniform. Yan. Good. Saan ka pa? Good. Wala na. Kasi yung collection na yan. Extortion daw eh. Extortion yan. Yan ang sinasabi natin dito noon pa. Ginagamit na yan yung collection, yung mga allowed collection ng PTA. Dumaan sa PTA. It is allowed. Ginagamit lang yan na dahilan, cover, para makapangikil. Tanggal na yan. Kaya sinasabi mo nun, pangingikil po yan eh. Pangingikil yan. Ginagamit lang yung salitang, it is an allowed collection. Allowed by the DepEd and through the PTA. Pero wag ka kotong yan. Oo. Maganda yun. Maganda yung sinabi niyang yun. At maganda rin yung nabanggit mo, Nins, yung NLRC. Oo. NLRC. Dahil inaabot ng siyam-siyam. Dekada. Pag nakapag-file na ng kaso sa NLRC, inaabot yan 5, 10, 15, yung iba ng kamatay na, yung mga manggagawa na nag-file ng kaso sa NLRC, 15 years, 20 years. At kapag nanalo, andyan pa yung apila pa. Sheriff na mabagal. At sasabihin pa ng sheriff, sige, maghanap ka dyan ng mga property na alam mo at kami nang bahala. At alam mo nang na-transfer na at wala ka nang mahahabol pa. Yun. Yung NLRC dapat magbago na yan. Wag na dapat abutin ng dekada yung kasong yan. Ganda nung sinabi. Yung sa OFW, napakaganda yun. Magkaroon ng department. Kasi one-stop shop na daw, Idol, yung sinasabi niya di ba? Na ang paglalagyan nga sa post office sa Mayloton, na kung kailangan ng NBI ng OFW, andun na. Kung kailangan ng police clearance, andun basta, na. Merong isang departamento, Nins, yan ay itatalaga para tutukan lang yung mga pangangailangan ng OFW. At idadagdag ko dyan yung BPO. Alam mo, ngayon pa lang kinakailangan matutukan at maalagaan na ito mga call center agents natin. Marami sa kanila nagkakasakit ng stress, overstress. Kasi panggabi sila, Idol. Yung, yes. Madalas panggabi talaga ang trabaho nila. Walang day off kahit na holiday, kahit na may bagyo. Pinagtatrabaho yan sila. May bagyo dito sa ibang bansa, wala namang bagyo. You have to work. Parang media nga rin sila eh. Mas matindi pa. Oo. Kasi sa kanila sa pilitan. Tapos bukod sa stress na, nandiyan pa yung nakakatanggap sila ng mga insulto, mga salitang hindi magaganda dahil sa mga customers sa abroad. And marami sa kanila anong sakit? Stroke, diabetes, heart. Diba? Sino nag-aalaga sa kanila? Marami sa kanila wala mga health insurance. Marami sa kanila natututo manigarilyo dahil sa stress. Ngayon, hindi pa ganun katindi, pero darating yung time na dadami ang mga call center agents na magkakasakit
At kapag napabayaan ng ating gobyerno yan, nako, magkakaroon ng multiplying effect na hindi mo na mabibilang yung mga kabataan. Kasi karamihan dito, puro mga bata pa rin eh. Mga bata bagong pa talaga. graduates eh. Actually, 3 first casting ko ang sa Kita mo? BPO, kaya alam ko talaga yung They are the hope of the fatherland, tama. of the motherland. Diba? Ito yung mga pag-asa nating bayan, yung mga kabataan, na karamihan sa kanila, fresh graduates, pupunta ng, tama ka, call center Call agent. center. Paano pa sila makakabigay ng magandang future, maasahan natin sila ang maging mga leader natin in the future na nagkakasakit na sila. Karamihan sa mga call center agents, ang sakit yan means high blood, diabetes, Oo. nagkaka-stroke. So ngayon pa lang, dapat matutukan na nating gobyerno, alagaan na sila, magkaroon ng isang departamento na tututukan yung mga pangangailangan ng ating mga call center agents, ng ating OFW. Kung tutusin, mas malaki na nga kinikita ng mga BPO natin. Alam mo kung ilan ang empleyado ng call center agent? Ilan na ba ngayon? 1 million, mahigit. Wow. Million na pala. 1 million mahigit. Kasi this is nationwide, di lang naman Metro Manila. Number 1 na ang call center capital of the world is the Philippines. Of the world na, hindi Yes. lang. Wow. Yes. Mahigit 1 million yan yung mga call center agents dito sa Pilipinas. And $25 billion ang revenue niyan every year. Kasi magagaling tayo mag-English to begin Exactly. with. Yun talaga eh. Ang OFW remittance 20 billion, 25. Malaki rin pero Malaki. Nilagpasan. Kaya nga pagsamahin niyan dalawa at merong isang departamentong tututok para sa kapakanan, yung mga karapatan, kalusugan nitong dalawa, OFWs at saka call center agents. Oo. Di ba? Good yan, very good yan. At saka Huwag maganda. na natin hintayin pa na maubos na yung mga manggagawa natin, yung mga fresh graduates na mga estudyante natin, mangkaubos na sa Oo, wag sakit na. sa diabetes. At yung Department of Health dapat palakasin yung DOH. Kasi yan yung takbuhan ng mga call center agents na nagkakasakit. Marami sa kanila walang insurance eh. Kukunin sila, i-recruit sila, walang insurance benefits. Walang health benefits. Diba? Yan yung isa pang nakaligtaan na siguro sabihin ni Mayor. Pero sooner or later, babanggitin yan. Trust me. Siguro aside from the health insurance, may mga benefits pang ibibigay sa kanila. Alagaan natin ang ating mga call center agents dahil napakahalaga po ng papel na ginagampanan nila sa ating bayan, sa ating gobyerno pagdating ho sa revenue. Malaking perang na i-deliver ng BPO. $25 billion a year yan. Laki nun. Laking ano yan sa economy natin, ekonomiya. Pag nawala yung BPO, nawala yung mga remittances, bankrupt ang Pilipinas. Maniwala ka. Sila lang talaga ang tanging ano natin. Ngayon pa lamang inaalagaan na dapat yan, yung BPO. Hindi pa masyado napapansin, hindi natututukan. Pero yan ang dapat tutukan at alagaan ng ating gobyerno. Alagaan yung kanilang kalusugan, alagaan yung kanilang kapakanan, alagaan yung kanilang mga karapatan. Okay. Okay, at nagustuhan ko rin yung sinasabi niyang public transactions, Idol, na kailangan, kung ano lang talaga yung kailangan ng mga dokumento, yun lang. Kasi may mga agency tayo, government agency na kompleto ka na lahat, andun na lahat yung mga kailangan. Tapos, ay ma'am, may kulang pa eh. Yes. Lahat na lang eh, pati birth certificate kung sino-sino na hindi naman nakalagay na dun sa, yun ang maganda. Wala nang fixer pagka ganun. Wala na. Wala na. Kailangan 72 hours matapos na. Sabi daw ni, president, gusto ba niya magpatawag ng president na? Ano daw dapat matapos President yun. Rudy. Oo. Yun ang gusto niya. President Rudy ang tawag daw sa kanya. Yun. So mawawala na ang mga fixer. Okay yun. Dapat. At kikilos na lahat kasi within 72 hours matapos na yan. No excuses. Ito pa. 700,000 ang bilang ng mga security guard sa Pilipinas. Hindi pa nga niya na hindi na talakay, siguro kulang sa oras. At tatalakay niya yun. I'm sure. Maniwala ka. Sige. Tatalakay niya yun. 700,000 security guards meron tayo sa Pilipinas. Dami nun Sa 700,000 na yan, more than 50% of them are not paid properly. Underpaid, so to speak. Below the minimum wage, hindi nababayaran ng overtime, walang health insurance. Pag nagkasakit, bahala ka sa buhay mo dahil hindi naguhulog sa SSS yung kanilang mga agency. At pinakamasaklap, walang pahinga. 7 days a week. 24 hours pa kuminsan. Oo. Di ba? Nagreklamo sa atin. Maraming ganun. Tapos na ho yan, yung mga pang-aapi sa mga SG. Tatapusin na po yan pagpasok po ng administrasyong Duterte.
yung mga pang-api sa mga security guard, stop! STOP. Or else go Or to Hill. go to Hill. Hanapin yung si Hill. Yun pala yun eh. Diba? Tsaka yung ibabalik niya yung death penalty. He will ask the Congress na Yes. gawin daw yun. Death Talagang penalty. nakita mo yung pangmasa talaga. Pati yung sa Indian National, yung 5-6. Tama na nga naman talaga kung tutuusin. Bagamat nakakatulong yung mga Indian National dahil yung mga maliliit nating mga kababayan na hindi pinapakinggan ng bangko, tinatabla ng bangko, tumatakbo sila sa Indian National. Pero naman, wag naman mapagsamantala kayo na 5-6. Ang laki naman yan. Oo, parang Hirap bayaran nilulubog yan. mo lalo yung mga na nagigipit nating mga kababayan. Yes. Kumbaga parang kayo na lang pinakatrabaho. Oo, wag naman. Pero in fairness, hindi lang naman mga Indian National names ang guilty dyan sa 5-6 na yan May mga Pilipino kapwa, di ba? Na yung Meron. nagpapautang sa ATM, yung Meron. bigay mo sa akin yung ATM Sanla, mo. ang ATM. Sanla, pautahin Sanla. kita 5-6. Dapat yan yung 5-6 na yan, itigil na yan. Well, pwede kayo magpautang pero wag naman 5-6. Wag Oo, naman sana yung taga. may konting interest. Siguro Na, pwede. siguro pwede yung medyo mas mataas kayo ng konti sa bangko kasi di ba yung risk nyo mas mataas. Oh, Baka dahil hindi kayo walang mabayaran. collateral. Walang collateral. Mataas na ng konti sa bangko, wag naman yung sagad-sagad. Sagad Oo. to the bones. Tama yun. So, this incoming president, he's really thinking about the welfare of the poor. Talagang yung kapakanan ng mga mahihirap, maliit nating kababayan ang nasa isip niya talaga. Tsaka talagang idol, dun ko nakita na sinasabi nga niya yung mga public transaction, wag yung pabalik-balikin kasi tama nga naman yung time, yung pamasahe ng tao. Sabi niya yung mga multimillionaire, okay lang. May mga tauhan niyang kahit pabalik-balikin niyo, okay lang. Yung mga bilyon okay na, lang yun. tama lang. Tama Oo. lang. Pero ito mga mahirap na mga galing pa sa probinsya, mapupudpud na yung tsinelas, Na kapabalik-balik. masahe, Stop na pagkain. Oo, tama naman. Di ba? Kompleto na nga yung dokumento wag na. Tapos pagdating, suplado pa, sibangot. Kaya sabi nila, yung sa kanya, sarcastic na siya, kailangan naka-smile kayo mga nasa gobyerno. Kung nahiya kayo mag-smile kasi bungi kayo, wala kayong ngipin, magpapustiso kayo para naka-smile. Yun yung ibig, yun ang mensahe niya. Yun na nga. Meaning, kayo, ng mga nasa gobyerno, especially sa mga iba't ibang sangay ng ating gobyerno, departamento, matuto na kayong ngumiti. Oo, it's about time. Tapos na yung mga araw ninyong nakasimangot kayo, akala nyo palagi kayong nakikipag-away. Kasi pinapasweldohan kayo, di ba parang Yes. yun ang Tama sinasabi naman, dapat niya. Tama. naka-smile kayo. Hindi yung pagpunta parang masama ang loob nyo sa mga pupunta sa inyong opisina. Parang ayaw nyo makita, nasusuka kayo. Pagsilbihan nyo kami, yung Yun taong yun. bayan, di ba? At kaya lang, sino kaya yung Metro Manila mayor na yon na hindi lang siya nakilala, ipinasara yung isang fast food chain? Ang yabang naman. Kayabangan na yon. Kaya tama si Duterte doon. Si Digong. Yabang Tama naman. siya Hindi doon. lang siya nakilala. Siguro, baka hindi siya na-address ng pangalan niya. Hindi mo ako kilala kung sino ako. Siguro nagyabang, nagwala. Syempre, hindi naman lahat ng doon, crew siguro, kilala siya. At saka, yung pagdating din sa mga sweldo, kailangan maibigay na ng tama. Parang We hindi have pa to niya find a way. nabanggit siguro Paano? dahil kulang sa oras. Yung meron tayong minimum wage, Oo. di ba? Para kay meron tayong minimum wage na 481 481 na ngayon. per day. Bakit hindi nasusunod yan sa karamihan mga kumpanya? Bakit? Oo. Ang masaklap pa niyan, hindi na nga nasusunod yung 481, ibibigay pa, ninanakawan pa. Hindi binibigay sa tama, ninanakawan at pinag-work ng overtime na without pay. Yun dapat ang... Tsaka ang ganda nung niya yung mga sinabi niya, puro ito doable Yung mga sinabi niya, yung drunk driving, Yes. yun, lahat yun, yung curfew. Yes. Yung sa drunk driving, dapat no mercy dyan, Lindsay. Alam mo na ikaw ay nakainom at malaking posibilidad na ikaw ay makakadisgrasya, makapatay ng tao. So meron ka talaga intention. Homicide dapat talaga ikakaso sa'yo. Oo. It's a crime Kung pwede pa nga, non-bailable offense yan kung akong tatanungin Alam mo na ikaw ay nakainom, lasing. Di ba? Wala na yung mga faculties mo at hindi na tama yung pag-iisip mo. Yung vision and everything. Bakit ka pa magdadrive? Oo, na alam mong Kaya dapat may parusa talaga sa drunk driving. yun. Ang sabi naman niya talagang it's a crime. The mere fact na alam mong lasing ka,
hindi ka na dapat nagmamaneho. At yung sa KTV, di ba? Hindi na natin mabilang yung mga Okay nagreklamo sa atin na yung maingay, hindi sila makatulog. Yung sa mga senior citizen, hindi nakakatulog. Mga estudyante, mga call center agents, pag uwi, puyat yan. Alas 3 na madaling alas 4, nandiyan pa yung KTV o yung karaoke. Nambubulabog, hindi makatulog yung mga... Ang lalakas ng mga music. Yung binigay nga niyang example, sales lady na nagtatrabaho. Ano pa kaya yung mga pasyente, idol, may mga sakit, tapos yung mga senior citizen, tapos call center, na dapat they deserve, at mga estudyante na makatulog din. Kaya tama yun, siguro may allotted time lang. At yung sa alcohol ban, hindi niya nabanggit. Dapat binanggit niya yun. Babanggitin rin niya yun later on. Sa ibang bansa, sa US, last call is 2 o'clock. May last call na Last call tinatawag. yun. Sabihin hanggang 2 o'clock lang pag-serve ng liquor at pagbebenta ng liquor. 1 o'clock naman, sa Canada o Australia ata yun. So, kung meron yan sa ibang bansa, mga progresibong bansa, anong diferensya kung sa atin? Kaya nga, mas maunlad pa nga sila kaysa sa Sobra, atin di ba? Kaya okay lang yun. Dito siguro, gawin mong 1 o'clock. Hindi na pwede mag-serve ng liquor. Uwi na kayo ng bahay nyo. Marami matutuwa ng mga misis. Ang daming matutuwa, for sure. Kasi at least naman may limit, hindi naman yung hanggang... Disiplina ang tawag dyan. Tapos bawal na ang uminom sa kalye. Sige. Ayun, in Yan. public daw, wag na. Hindi na. Hindi na. Sa plaza, kung saan-saan daw na Yung mag-inom ka sa kalsada, dyan kasi nag-uumpisa ang rambulan. Dyan kasi nag-uumpisa yung mga pambabastos sa mga kabarangay nila o sa mga kababaihan. Pag nalasing na, nang babastos na, away na, wala na. Kung wala kayong bahay, wag na kayong uminom. Mga sari-sari store, hindi na kayo pwede magpainom sa labas ng inyong tindahan. Yun, bawal na yun. Magbenta pwede, pero syempre... Sasabihin iba, bakit pati mga yan, lilit na bagay, mas marami pa tayong problema? Hindi, nag-uumpisa yung malaking problema sa maliit. Halimbawa, yung mga lasenggo nagiinom sa labas. Tapos nung malasing na, nag-away, nagsaksakan yan. Nagkapatayan. Saan nag-umpisan? Nagiinom kayo sa kalye sa labas. Krimen yan. Di ba? So, these things na binabanggit ni Mayor Duterte, ito yung mga talagang talamak na problema sa ating bayan na apektado yung mga maliit nating kababayan. Nagustuhan ko ng gusto doon yung sa eskwelahan. Wala nang koleksyon. Kasi yung koleksyon na yan, extortion yan. Yun. We've been saying that for the longest time. Di ba? Oo, kaya nga. Sa kabilang istasyon, paulit-ulit na tayo sinasabi. Kunwari pa kayo, collection, pero extortion yan. Ginagamit nyo lang yung salitang collection, PTA, kuno-kuno, na-aproban ng PTA. Approved collection, contribution, na-approve ng PTA. At voluntary kuno. Voluntary, pero wag ka. Yun ay kotong. Oo. Extortion, tama ka pala. Extortion nga pala yun. Isa maganda yung nabanggit mo kanina. Yung NLRC sinabi mo sa akin kanina. Oo, yung NLRC talaga. Kailangan ding, kasi idol talaga, naaawa kami dun sa pumupunta, pabalik-balik sa Action Center. Ma'am, wala pa rin po kaming hearing Ma'am, nag-postpone na naman. Ma'am, umapila po yung kabila. So, paano na? Meron na siya idol na desisyon in favor sa kanila, pero umapili. Kita mo? So kaya dapat siguro, I think, makarating din yan kay Mayor Duterte o... At isa pa, nakakapagtaka, ang ganda po ng ating bansa. Ang dami po mga magagandang tanawin sa ating bansa. Bakit $5 billion lamang kinikita natin sa isang taon? Kumpara sa Malaysia, mawalang galang na sa mga taga-Malaysia, mas maganda ang bansa natin sa kanila. Bakit sila nakapag-generate ng $25 billion a year sa tourism? At bakit nag-number 11 sila? Ikumpara mo yung kaganda ng Pilipinas, kaganda ng Malaysia. Ang dami mga gandang tanawin sa atin. Ang layo, idol. Number 1, number 11 sila. 11. Tayo, number 74. Oh my gosh. Mas mataas pa sa atin yung Uruguay. Mas maganda ang Taas Pilipinas, pa sa atin yung Vietnam. Mas maganda ang mga Ang layo. tanawin, ang mga tourist spots sa Pilipinas kung tutuusin. Anayo. Yan, pwede tayo mag-generate na marami pang revenue. Dapat huwag tayong sa pumapayag. Tourism siguro dapat makarating din kay Mayor Duterte. Pero maulit ko, OFW, BPO, yan ang dapat alagaan nitong bagong administrasyong papasok. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.